Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lad channel. Welcome and welcome back to our channel. Alright, so ano tayo, no? Tawag dito, let us just honor our subscribers. They are now, ilan na ba tayo? Ilan na ba tayo? Okay, ano tayo? 6,246 subscribers. Thank you so much. Okay, ano po tayo ha? Yun, no? Kakagulo na dito sa Pilipinas, no? Talagang the former president, talagang hindi tinitigilan ng ating Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Tsaka mga vloggers, mga political vloggers, talagang nagkakawatak-watak na, no? Ibis na, ano talaga. Anyhow, ay, nako, sobra na, no? Pati sa Twitter, sa Facebook, dito sa YouTube, lahat na, nagkakanya-kanya na. No? Pero anyhow, anuhin po natin, no? I-analyze po natin. Huwag po tayo magpadala sa ating mga emosyon. I-analyze lang natin. And then later on, kung ano po ang inyong mga pananaw dyan, wala po tayong pinifilter dito, no? Wala po tayong problema dito. Kung baka ano ka, makalehdi ka, baka digong ka, lahat po yan. Pero tayo rin po, binibigay din po natin ang ating insights, binibigay din po natin ang ating pananaw, no, sa mga bagay-bagay. Syempre po, Pilipino tayo, no? Pero ano po, no, talagang i-encourage namin po kayo na mag-subscribe, hindi lang po mag-subscribe, mas mag-comment and panoorin po itong ating mga commentaries and political sites. Okay, so ang ano po natin, no, ng tanong po natin ngayon, 1987 Constitution ng Pilipinas, mali nga ba? Okay? So kasi no, parang hindi po parang ang Constitution po talaga ay basic law of the land. No? Lahat po ng ating fundamentals po to, no? Ang base po lahat po ng ating mga batas, no, na pinapasa ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado, pinipirmahan ng ating Pangulo o kaya hindi pinirmahan ng Pangulo in 30 days, maglalapse into law, something like that. Okay? Alright. Ay nakabase ito sa konstitusyon. Lahat din po ng ginagawa ng mga opisyales, no? At saka nakabase sa batas at nakabase sa konstitusyon. Meron nga sinasabi, kunwari, silent yung sa constitution pero dapat there is an enabling law, kumbaga. So, sana mag-abogado tayo. Hindi po tayo abogado ha, pero siyempre napag-aaralan din po natin yan. Pero baka mali din ako, no? Pakisabi din po dyan sa ating comment section. Okay? So, may mali nga ba, no? Ito po ay 1987 Constitution. 1986, binuo ito. May isang taon mahigit yata sila na Constitutional Convention, pero inappoint po ito, no? Inappoint po ito ng ating dating Pangulong Cory Aquino. Okay? Ayan. Okay, so ganun po, no? 1987 Constitution ng Pilipinas, mali nga ba, no? So in every term of the president, no, kung after Korea, trinatry na itong palitan, no? Kasi nga po, ano naman, hindi naman po naaayon sa panahon. Hayaan mo na yung mga political, no? Pero political din, di ba? Dapat pinapalit, I mean, at least nire-review ito. No? According to some magistrates and constitutionalists, hindi perpekto ang constitution. No? Hindi perpekto yan. No? May mga mali talaga din yan, may mga dapat na baguhin. Okay? Syempre, di ba, iba-iba no? Iba-iba, no? Pero tingnan po natin yung punto po ni Rodrigo Roa Duterte, no? Yan. Hindi ko na tinatawag na presidente, hindi na naman po siya presidente. Lalo na ngayon sa mga ginagawa niya, no? Mga sinasabi niya, hindi na maganda, no? Talagang dati nung pangulo siya, sinusuportahan din natin in a way. Pero ano pa, hindi po natin ito pinoto, no? So, hindi po natin siya pinoto nung panguluhan. Okay? Nakikinig lang po tayo sa narrative niya, sa discourse niya, pero never po natin siya binoto. No? Pero nung naging presidente na siya, sinuportehan na natin siya in a way. Marami naman siyang nagawa talagang maganda. Di ba? Yun po ang katotohanan din doon, ha? Wala po tayo, ano, marami, yung build niya, talagang nakita naman. Kasi pinumpisahan nung umpisa pa lang, no? So, yung mga panahon talagang na witness din natin, no? Yung infrastructure project niya. Okay? So, yun. Nung umpisa po, no, ang main platform po talaga aside from drugs ni Duterte, no, Rodrigo Roa Duterte, noong mga panahon na yun, 2016.
Okay, 2016, di ba? Kasi late, ano na siya, 2016 na talaga siya. Yung iba kasi 2015, nag-uumpisa na no? Na mga kampanya. No, pero ito, 2016, late bloomer. Pero nag-strategize siya, no? Sabi niya, federalismo daw ang kailangan talaga ng bansang Pilipinas, no? Para umunlad ang Mindanao. Hati-hati, no? Kaya talaga, yun po talaga main platform niya, federalism. Okay? Kaya po, dami rin kumagat ng mga probinsya, ng mga regions kasi gusto rin naman nila in a way na maging independent at saka talagang gawin ang nararapat para sa kanilang mga region. Okay? Tapos, pero in order for this to be implemented, yung federalism, kumbaga, ay kailangan mo ng constitutional change, no? Revision. No? Mabago ka sa saligang batas kasi ang format ng ating gobyerno ay hindi naman federalism. Okay? Hindi naman federalism. Okay? May presidente pa rin doon sa federalism. Parang United States of America. No? Yun yung gusto niyang ano, bawat rehiyon, maging estado, maging independent, maging autonomous, no? Parang ginagawa in a way dun sa bar, sa car, etc. No? Pero sila ganon, no? Okay, kaya lang ang problema kasi diyan ay kailangan mong palitan ang konstitusyon. No? So sabi niya dati, dahil kailangan palitan talaga. No? Tapos kaya gumawa siya ng ano no ng isang komite or parang constitutional committee, no? Parang hindi ko alam kung anong tawag doon pero there was a constitutional committee. He appointed no several magistrates, no? So si Puno yata no, dating Chief Justice Puno, if I'm not mistaken, tama ano if I'm not mistaken, siya yung ano no parang chairperson ng committee na yun para pag-aralan yung batas na yun, ay ang constitution na yun, paano siya palitan. Ngunit syempre hindi umusan yun, no, maraming putol dahil nga ano no, parang syempre the usual thing no, sabi ng mga dilawan, sabi ng mga ibang tao na pag ito binuksan pwede mag-extend ng term si Pangulong Duterte. Kaya binitawan na niya ito. Okay? Kaya binitawan na niya ito, no? Tapos ngayon, nung ngayon ang ano niya, nung sabi niya gano'n, parang nawala na siya ng pag-asa na wala na during his term hindi na mapapalitan ang constitution. Ang sabi niya, pag pumasok na ang bagong administrasyon, dapat from day one, isa pa lang ng kanyang term ay pag-aralan na paano palitan ang constitution. Okay? So, yun ang sabi niya, di ba? Kasi pag at the latter part of the term, i-accuse na naman siya na pwede siya mag-extend ng term niya, no? Katulad ng ginawa sa kanya, di ba? Sabi kanya, sa kanila na lang yan, di ba? Yun yung mga based doon sa mga interviews ni Duterte, Rodrigo Roa Duterte, noong mga nakaraang panahon. Okay? So, yun ha. So, talagang gustong-gusto niyang palitan ang konstitusyon. Ngayon, January 2024, na tayo no, or latter part of 2023, nagsabi siya na ano daw, no? Hindi daw kailangang palitan ang konstitusyon. Alam niyo bakit? Dahil po ang anak niya ay Vice President na ng Republika ng Pilipinas. So once na pinalitan yan, definitely self-interest ba? No? Self-preservation. Naiintindihan din naman natin ang mga Duterte with regards to that. No? Ay anyhow, para po for the sake of transparency, pinoto po natin last election ay si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Okay? So ako nga po, gusto ko rin po maging Pangulo sana si Sara Duterte. Kaya lang, nangyayari po itong mga pangyayari ito. Nakakalungkot mang isipin, pero hindi po talaga maganda ang nangyayari. No? Gusto pa nga ihiwalay ang Mindanao. No? So, pag hiniwalay mo ang Mindanao ay talaga malaking giyera yan. No? So, ito, kailangan ng hulihin ito si Rodrigo Roa. Sa akin lang po yun ha. Pero anyhow, so, yun. Okay, so may mali nga ba, no? Nung umpisa, sabi niya, may mali sa konstitusyon. No? Dahil kailangan nating palitan, no? Federalismo, and then economic provisions. Okay. Ngayon, ganun naman ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga suggestions niya, sigurado. No? Ano naman, no? Parang some of his suggestions, sabi nga niya, itutuloy ang proyekto ni Pangulong. Lahat yan, no? Sabi niya,
Pero ngayon, bakit niya inaaway ito, no? Inaaway niya sa Pangulong Bongbong Marcos. Sinunod nga niya ang suggestion mo, no, Rodrigo Roa Duterte, na palitan, pag-aralan, no? Pag-aralan paano palitan. At siguro may mga naging mali na proseso, no? Siguro yung People's Initiative, nagulat na lang tayo, no? Parang nilinlang ang mga mamamayan, no? Lalo na yung mga tupad AICS na yan, no? Pumirma kayo bago natin i-release ang mga bayad, no? Something like that. Nakakalungkot man isipin, nagkaroon ng pera-pera din ng funding. Okay? Ngayon, kailangan bang palitan? May mali nga ba? Sa akin tingin ko po ay dapat po umangkop sa panahon, no? Mga panahon dati, kumbaga, mga panahon na yon, Windows 3.1, Windows 11, Windows something like that, no? Mga not 11, mga DOS, no? These operating systems. Mga ganun ang mga sistema in the past. Ngayon, iba na, no? May artificial intelligence na. Dati nga, hindi ako naniniwala sa artificial intelligence eh. Pero ngayon, ganun na ang nangyayari sa ating panahon. Ngayon, kailangan bang palitan? Kailangan bang, hindi totally palitan, kailangan bang i-revise? Eh lahat naman, di ba? Lahat nga ng libro na pinapalitan kasi dapat umaangkop sa panahon. Okay? Ang mga batas niya no? Mga batas, kailangan ng i-revise. Nire-revise din yan. Yung kunwari, yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? So, which is, I believe, may mga kaso to, no? May mga kaso ito na pwedeng ilaban, no, kay Rodrigo Roa Duterte. Mga abogado na lang, Pulong Bongbong Marcos, ang pwedeng sabi yan. Pero anyhow, ganun po talaga. No? Ganun po talaga ang politika ngayon. No? Siguro ang yung pananaw ngayon, pwedeng mapalitan yan after 6 years, after a year. Pero last term lang naman siya, di ba? Ngayon, midterm election, dito po tayong kakayarihan. Talagang ibubuhos po ng gobyerno, BBM ang kanyang mga susuportahan, okay? Sa Senado at sa Kongreso. Kung hindi po mangyari yung ganun din po ito si Rodrigo Roa Duterte. Kaya bang no, talagang ay, mura ng mura, pinagmumura yung napusahan ng ating Pangulo, ng ating daw siya. No? So, may mga maling strategy siguro at gawa si Pangulo, si Bongbong Marcos, napakabait, sobrang bait, napaka-professional, napaka-gentleman. No? So, sino ang susuportahan natin? Si Digong Rodrigo Roa Duterte ba? O si Pangulong Bongbong Marcos? Okay? Ngayon, kayo bayan ng sumagot. 1987 Constitution ng Pilipinas, may mali nga ba? Kung may mali, pakisagot po dyan sa ating comment section. Kung wala naman po, pakisagot naman din po sa comment section at pakisabi, bakit? Bakit natin kailangan palitan? Bakit kailangan natin hindi palitan? Maraming salamat po sa inyo guys and we want to honor our subscribers. Dumadami na po tayo. And kung guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe naman kayo para naman po tayo, we can be able to maintain and sustain this channel and continue all of these things that we are doing. Thank you so much guys to our local and international subscribers. God bless you all. Maraming salamat.